Samantala, report mula sa Kamara, abay Kokoy Villamin. Kasing dami ng mapinirmahan na acknowledgement receipt ni Mary Grace Piatos. Gusto kong si Fernando Tempura. Ayan. Si Fernando Tempura. Fernando Tempura. Marami bang pinirma si Fernando Tempura man ng Milky, ha? Mukhang hindi sila mahilig sa sa Japanese food, ha? Puro chichirya ang mga ito. Junk food. Junk food. Ayan. Gusto ko si Fernando Tempura. Ayan. Gusto nila kay Mamit. Yes. Ipiprito niya raw. Alam tayo, mahilig tayo sa sa Japanese Mahilig ka ba food. sa Japanese food? Naman. Tulong ng NBI at PNP at PSA kukunin na ng House Blue Ribbon Committee. Ayan. Sino ba ang parang Manny Bala, Manuel Bala, ha? The man with the golden hand. Ayan. Ito, sikat na preso noong unang panahon to, Sister L, ha? Sa mga taga-peke ng pirma ng mga passport, mga ganyan. Grabe naman yan, yes, Lakay. kaya the man with the golden hand ang bansag sa kanya noon, ha? Nasa loob na ng Muntinlupa, bilibid, pumipirma pa doon, ha? Ayan, Grabe naman yun, Lakay. Yes, naging sikat yan. Ayan, alamin natin report mula kay Aris number 12. Milky Regulan, please kami na Milky. Lakay at Sister L, wala namang El Pidio wasabi lakay doon sa listahan. Baka merong Maria Teresa sashimi dyan. Yung boy bawang pa rin manang wasabi. Ang inaabangan ko dyan Oo. At wala rin namang Elaine Bawang. So far, wala rin boy bawang. Elaine, siling labuyo. Laing. Ayan. Ayan, pwede lakay. At humihingi na nga ng tulong ang House Committee on Good Government and Public Accountability sa Philippine Statistics Authority, National Bureau of Investigation at Philippine National Police. Kaugnay ito sa pag-verify sa mga kaduda-dudang acknowledgement receipts o mga ARs ng Office of the Vice President at Department of Education para sa 2022-2023 confidential funds na karamihan ay questionable ang mga pangalan. Sa hearing ng komite, nagmosyon si Ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon na mai-refer sa PSA ang may 158 na kahina-hinahalang ARs. Layo ito ayon kay Bongalon na ma-verify kung talaga bang nag-i-exist ang mga pangalan, gaya ng isang Mary Grace Piatos. Narito si Ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon. That this questionable, dubious, spurious acknowledgement receipts be referred to the Philippine Statistics Authority to verify if the names enumerated therein really exist. I so move, Mr. Chair. Isa pang motion ni Bongalon ay i-refer sa NBI at PNP ang mga ARs para masuri ang mga handwriting o sulat kamay at mga pirma. Samantala, bukod kay Mary Grace Piatos, lumutang din sa hearing ng House Blue Ribbon Committee ang pangalang Kokoy Villamin na nakita sa napakaraming ARs na pumirma sa OVP at Department of Education. So aalamin lang ito, kumuha na sila ng mga eksperto para sa handwriting o yung pagpirma at titignan nila kung talagang nag-e-exist itong mga tao na ito, kung totoo bang mga tao, Lakay at Mr. L. Si Fernando Tempura, gaano karami naman pinirma niyang acknowledgement receipt sa Manang Milky? Talaga yun ang mga concern mo, Lakay. Mga tempura, wasabi, oishi. Hindi pa, ang lumulutang Lakay talaga, Mary Grace Piatos, at saka itong pinakamarami rin daw yung Kokoy Villamin. Di ba alam ito? Di ba nag-testify kahapon itong si Zuleika Lopez? Hindi ba niya alam ang mga ito? Ayan, siyempre sa kanya dumadaan yan. At saka itong si Gina Acosta. Oo. Ang tanong ng mga kongresista Lakay, Sister L, kung ito ay nagagawa, di ba dapat alam ng pinakamataas? So, sino ba ang susunod? Ang tanong nga doon ng mga congressmen, sino ba ang susunod kay Vice President Sara Duterte pagdating sa Office of the Vice President? Inamin niya na siya ang second in command. Itong si Zuleika Lopez. Si Zuleika. Kaya ang sabi niya ng mga mambabatas, dapat alam mo lahat naman nangyayari sa tanggapan ng OVP. Kaya bandang huli Lakay, matatapos na sana yung hearing, uuwi na sana kami ng mga alas 8:30 nag-motion si Congresswoman Franz Castro na kaya napatawan naman ng motion itong si
o ng contempt itong si Zuleika Lopez at ngayon sa batasan. Ay ba yan sabihin kung sino si Coco Villamin tsaka si Mary Grace Piatos? Kilala ba daw niya ang mga ito? Hindi niya lahat tinatangi niya lakay, wala siyang kilala. At the same time ay itong mga apat na sinampahan na ng contempt na pinaghahanap, ang sabi niya ay naka-official travel. Nung tanongin naman siya, kung naka-official travel, saan ba sila? Nasa labas ba ng bansa? Ang sabi niya, Sister El, hindi nandito lang po sa loob ng bansa. O saan? Hindi Saan masabi. Luzon? Saan sa Visayas? Hindi niya masabi kung anong lugar. Sabi niya nung ang nag-motion si Congressman Paduano, o sige, kung Mindanao na lang, bigyan mo kami ng specific na lugar sa Mindanao. Hindi niya rin masabi. Abogada yan, ha? Di ba lawyer itong si Lopez? Oo. Ang bira. At abogada si attorney Zuleika Lopez. Ngayon, ang pinatatawag itong si Acosta kasi Gina Acosta lang kay Sister El. Oh, pero Manang sabi Milks niyo, ka itong Gina Acosta, parang kawawa naman Disbursement officer ba ito? tinuro na sa kanya lahat. Siguro siya, Pero ito yung siya makakaalam dito kasi siya ang nag-disburse. Ayan, Siyempre, sa kanya tumatanggap ng mga acknowledgement receipt. Pero Pagka munang maawa si Sister El kasi ongoing pa yung pagdinig. sa bagay, Ko. Itong si Gina Acosta. Tatlo lang daw sila lakay. Vice President Sara Duterte, Zuleika Lopez at Gina Acosta. So silang At yung tatlo. kwento nga sa hearing, kahapon lakay Sister El, yung withdrawal ng mga Ayun. amount, Sino nga? 100. Ito bang si Cocoy Villamin, Mary Grace Piatos at Fernando Tempura? Sila ba ang nagwi-withdraw ng sako-sakong pera galing sa Land hindi, Bank of the hindi Philippines? naman nakasako lakay. Di ba sako yung duffel bag? Sako ba tawag doon? Sa mga Ilocano, sako na rin yun. Sako na rin. Para kasing awkward sako. Pag sako, iba yung image sa akin Para mas maganda pakinggan. Ito lakay. At Sister El, isa lang ang nagwi-withdraw. Pero may mga kasama siya taga-bitbit. Sino? Si Gina Acosta lang. Si Gina Acosta ang taga-withdraw yung nilagay sa mga duffel bag. Federal Disbursement Officer, hindi Vice President Sara Duterte. Ang withdraw, 612.5 million pesos. Confidential funds ng OVP 2022-2023. Yan Magkano? 612? Akala ko 125 million lang. 612 million? Ito, in total. Total, oo. So, ibig sabihin, 125 pesos, 4 na beses na winidraw ng cash. Ito ay sa Land Bank, Shaw Boulevard, Lakay. Sino manager dyan? Madam President, CEO Rosana Ortiz. Land Bank, Shaw Boulevard Branch, winidraw tig 125 million pesos, 4 na beses. Naka-box Duffel daw bag. ito lakay ng dalawang box na nakalagay doon, Bangko Sentral ng Pilipinas. Ngayon, ang sabi, buksan yung dalawang box at sabi, ilipat doon sa 4 na duffel bag. At saan dinala? Ayan. Yan ang tinatanong ni Congresswoman Garin kahapon. Saan dinala yung pera? Hindi na alam kung saan dinala. Sa bahay ba? Sa opisina? At tinatanong yung dalawang teller, umatya naman sa hearing yung dalawang teller ng Land Bank of the Philippines. Ang sabi po kasi ng OVP, buksan yung box at ilipat po sa 4 na duffel bag. Di ba usually lakay pag magwi-withdraw, di ba pinawi-witness ka halimbawa sa counter na, sir, i-witness niyo po. Tapos bibilangin ng machine, di ba? Halimbawa 5,000, 10,000 yung wini-withdraw mo. Ito, ang request daw ng OVP, wag nang bilangin kasi napaka-tagal nga naman kung 125 million. Hindi na. Basta ang sabi daw, buksan yung box. Akala ko kiluhin na lang. May nakalagay na Bangko Sentral ng Pilipinas yung box lakay Sister El, binuksan, inilipat yung amount na 125 million pesos sa 4 na duffel bag. Wow. Ang sabi ni... Ganun lang sa kanila. Ganun ang pera sa kanila. Yatang 4 na lalaki yata yung kasama ni Gina Acosta pag nagwi-withdraw dun sa Land Bank, 4 na beses kasi yung withdraw 125 Pero yung amount... Naka-armored car ba sila pagka nagwi-withdraw ng ganyang karaming pera Manang Milky? Hindi na masabi lakay ng mga teller from Land Bank of the Philippines, Shaw Boulevard. Ito naman, 37 million pesos. 3 beses naman ang withdraw sa branch ng Land Bank lakay sa DepEd. Meron palang
branch ang DepEd sa compound ng branch ng Land Bank, compound ng DepEd. 37 million pesos ang winidraw ng 3 beses. Wow. Si Gina Acosta lang ang nag-withdraw ng Tulakay. Wow. Dadalhin niya lang daw sa opisina. Wow, ganun lang. Grabe man ang Pera ng Milky, bayan. no? Ganun-ganun lang mag-withdraw. Parang, Kaya ang sabi ng mga congressmen kahapon, since tao mo naman si Gina Acosta, pwede ba siyang matawagan? tapos, Tinawagan Kaya sa yung cellphone. telephone number, hindi na daw makontak Lakay. Cannot be reached na. Ayan, so hindi very na siya rich hindi na siya yayaman. Ito ba si Acosta o si Hindi, siya laka yung teller ng bangko. Oo. alin Ayan. laka ito? Hindi yung Hindi, maganda. Kongresista yun lakay. Zamora yun eh. si Zamora ba 'yun? Okay. So next sa hearing hahanapin ipapatawag yan. Si Gina Acosta ipapatawag. Si Gina Acosta Lakay kumahanap. Yun ang gusto nilang pinapakuha na rin yung CCTV Lakay at Sister L ng Land Bank Show at Land Bank DepEd branch. Wow. Kasi doon nakikita kung yung paglabas, ang kwento pa nga doon Lakay Sister L, hindi na daw yung turnover ng pera ng wini-withdraw, hindi daw sa counter, kundi sa likod ng teller. Sa dami daw kasi. Oh. Sa likod ng teller. Kasi kung sa counter yan. Ikaw Lakay pag over the counter, yung withdrawal, di ba tatayo ka lang kaharap mo yung kahera? Ilalagay sa Ito daw, counting machine pa yan. Oo, Ito, tapos hindi na. merong bibilangin pa ng machine yung wini-withdraw mo. Ito daw, tuwing wini-withdraw, yung tao, which is Gina Acosta, pupunta doon sa likod ng teller, sa likod magbibilangan ng pera. Wow. Okay, sige, magandang panoorin sa CCTV yan. Yung nagbibilan ng pera, no, Mana Milks. Sa mga bangko, sa lahat ng Ay, hindi sulok pala- may CCTV dyan eh. Hindi pala nagbibilang ng pera Lakay sa Sister L. Naglalagay ng pera sa duffel bag. Ayun, yung mga Hindi na nakaano na. nila bibilang Kasi nga pala, Hindi na wag humiling sila na wag nang bilangin. Nakabundle na. Bundle-bundle Ang ng sabi daw ng pera. OVP, sabi ng OVP ng dalawang teller, sabi ho nila kasi wag na hong bibilangin. Wag na bilangin. Basta diretso sa dalawang duffel bag. Okay, maraming salamat Manang Milky. Abangan ang susunod na kabanata Lakay Sister L. Sa Monday, ang susunod na hearing ng Good Government Committee at didesisyonan kung palalayain itong si Attorney Zuleika Lopez. Kasi ang sabi nga nag-sorry naman siya kahagabi kay Congresswoman Franz Castro. Pero sabi nga ni Congresswoman Franz, nakapag-desisyon na siya sa motion na i-contempt itong si Attorney Zuleika Lopez. Kaya nakadetain ito sa Batasan detention facility, at didesisyonan sa araw ng Lunes. Okay, maraming salamat Milky. Ako si Milk Riguna nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky Gonan Tempura Piatos Ivillamin.